Magandang oras mga kababayan. Ito ay pampatawa na video para sa merong nakasimangot dyan ay matatawa kayo dito. Ito ay video courtesy ni Sith Daddy. Sith Daddy. Isang AI video ito, nakakatawa. Ali Camini ay nandun na pala sa impyerno. In-interview ni Beelzebub. Si Beelzebub ay kanang kamay ni Satanas yan. Beelzebub. Kaya ito si Ali Camineo nagtataka bakit nandun daw siya sa impyerno. Ayan. Okay, pakinggan natin ha. Deeply respected demon, Belze. Beelzebub. That's a pretty common demon name around here. Yes, Beelzebub, I think there's been a terrible misunderstanding. I am the... Ayan, so nagtaka si Ali Camini, nagreklamo. It is a misunderstanding daw kasi siya si Ayatollah Ali Khamenei. Bakit nandito siya sa impyerno? Kaya sabi ni Beelzebub na, well, nandito ka kasi gusto ka namin at malaki ang nagawa mo para sa impyerno. Kaya ito, sa next video ay pinapakita ni Beelzebub kay Ali Khamenei. Ito, ang kanyang mga nagawa since sa pag-upo niya. Ito ang maganda sa video na to. Kasi pinapakita kahit AI lang na kung anong ginawa ni Ali Khamenei nung pag-upo niya sa kanyang regime. Ang dami na palang dinidido nito, mga kababayan. Ito, akala ko nasa 100,000 lang ang pinamasakir nito. Ang dami-dami na pala nung pag-upo pa lang nito, 1980s. Ito ang video. Started strong in the 1980s. President during the Iran-Iraq War, you masterfully stretched that glorious 8-year bloodbath into a record-breaking human sacrifice. Ayan, 1 million dead souls, Grabe. including thousands of children sent to clear minefields with plastic paradise keys around their necks. Ayan, so 1 million mahigit na pala ang namatay dahil sa regime na ito ni Ayatollah Ali Khamenei. Grabe, no? Grabe. Nagsimula pa noong 1980s hanggang sa ngayon. Marami na pala ang minamasakir nito sa Iran. Kaya ito, klarong-klaro, mga bata. Mga bata pa lang ginagawang tagahanap ng mga landmines ng kalaban noong gira, noong 1980s. Kaya maraming bata ang sinasabugan noon. Because true Islamists adore offering their own kids to the cause. We in hell absolutely love that kind of devotion. Sheer ideological brilliance. Okay, next. Okay, next. 1988, the legendary prison massacre. Ayun. 30,000 political prisoners erased in weeks. Clean. Grabe, 30,000 political prisoners pinapiring squad noong 1980s. Patuloy tayo. Marami palang ginagawa si Ayatollah Khamenei. Kaya nakontrol niya ang Iran dahil sa takot. Dahil sa kanyang rehimen na grabe. Hezbollah, Hamas, Houthis, Iraqi militias. You funded, armed, trained them all like a true CEO of chaos. Ayun, so alam ni Beelzebub na mayroon silang mga proxy. Yun nga, Ayatollah, Hamas, Migdat Hezbollah, Hamas, at Houthi. Hezbollah, your golden child in Lebanon. Once upon a time, Lebanon was the glittering jewel of the Middle East. A prosperous, multi-confessional paradise with stunning beaches, booming banks, vibrant nightlife, and people of every faith living side by side. Ayan, so pati pala ang Lebanon noon ay parang Iran din noon dahil ang Iran ay isang koloni ng Britain Great Britain. Kaya mayroong prinsipe Riza Pahlavi, yung dating prinsipe na ousted by Ayatollah. Kaya ang sarap-sarap pa lang ng buhay ng Lebanon noong hindi pa siya Islamic. Ay nakabikini pa yung mga babae sa beach Ganon din sa Iran. Pero pagdating nitong mga Ayatollah, ay nagiging ganito na sila ngayon. Bumalik sa panahon pa ni Maria Magdalena, yung nakahijab.
mga kababayan. Then the Palestine Liberation Organization turned it into their armed playground. Cross-border raids, chaos, civil war. Israel came in 1982 and kicked them out. And there, in the smoking ruins, you saw opportunity. You forged Hezbollah out of the ashes. A far deadlier, far more fanatical upgrade. Thanks to your brilliant stewardship, that once thriving Mediterranean gem became a bankrupt, militia-choked terrorist cesspool. From paradise to perfect proxy playground. Pure genius in the art of strategic decay. Ayun, so ayan nga yung paggawa ni Ali Khamenei ng proxy niya na Hezbollah na mga terrorist. Ayan, no? At siyang naghawak ngayon ng Lebanon, ang Hezbollah. At ang Iran naman sa ngayon ang naghawak kay IRGC na isang Islamic government. Kaya nasisira ang pangalan na Islamic dahil dito kay Ali Khamenei. And of course, we can't forget about Hamas, your proud Gaza franchise, the crown jewel of plausible deniability. Eto, Gaza naman. You poured in hundreds of millions in cash, Iranian-made rockets, tunnel blueprints, military trainers, and endless ideological pep talks straight from Tehran. Ito yung si Sinwar, oh. Deadpool din yan dahil sa Mossad sa Israel. Ito yung leader sa Hamas ng Gaza na isa ring proxy ng Iran na sinisweldohan ng IRGC ni Ali Khamenei. Grabe ang yaman-yaman ng Iran pero sinisweldo niya sa apat na front, apat na proxy niya. Houthi sa Yemen, Hezbollah sa Gaza, sa Lebanon ay Hezbollah sa Lebanon at sa Gaza ay Hamas. And then dito sa sa Iran mismo IRGC. Kaya maraming sinisweldohan si Ayatollah Khamenei kaya nauubos ang pera ng Iran na ang dami-dami sana. Ang laki-laki mayaman sana na bansa ang Iran eh. Ginagastos sa mga tunnel, underground cities ginagawa, mga ballistic missiles, ang dami-dami, drones. Grabe. Kasi sa ambisyon nila, gusto nilang angkinin ang buong Middle East. And then pagkatapos niyan, buong Europe na naman. And then pagkatapos niyan, Amerika na naman. Ibig sabihin, gusto nilang maghari sa buong mundo. Turned a tiny coastal strip into a fortress of terror. And let's not overlook the genius touch. Disguising command centers, weapon caches, and fighter bunkers under hospitals, schools, mosques, and UN facilities. Hospitals packed with rockets instead of medicine. Ayan. Schools turned into rocket launching pads, using civilians as living shields while screaming war crimes when anyone dares strike back. A butcher must Kuhang-kuha talaga ni Beelzebub, no? Lahat ng kwento. Siyempre, Beelzebub yan eh. sometimes sharpen his knife on innocence for Allah's greater glory, of course. Like you did on October 7th. Well, I might have played a part here. And you did a stellar job, Your Excellency. But let's not get ahead of ourselves. Green Movement in 2009, smashed into pieces. Millions poured into the streets after your rigged election, chanting, "Where is my vote?" waving green flags, thinking they could topple the theocracy. Ayan, You so, talo na pala si Khamenei sa, sa boto. Tapos dahil nga terorista ay wala, tinapon yung mga boto kaya merong green movement. Pinagbabaril din ito. unleashed the besieged thugs, Pinagbabaril riot din police, yan. and IRGC goons. Batons cracking skulls. Live ammunition into crowds. Ayun, no? Hundreds shot dead in days. Nagbabaril, oh. Grabe. Then the real fun began in prisons. Mass arrests of thousands, savage beatings, electric shocks, mock executions, and yes, systematic rape of both men and women detainees to break their spirits. Ayan, grabe.
Pinagre-rape ang mga babae para break their spirits, pati espiritu ay babalian eh. Para matatakot talaga ang Iranian. Grabe, sobrang demonyo talaga mga kababayan. Kaya ito nga, nagipag face to face na sa kanyang amo, si Beelzebub. Si Beelzebub naman ay mayroon pang amo, yun si Taning, mga kababayan. Okay, so patuloy tayo sa kwento ni Beelzebub para kay Ali Khamenei kung ano tong mga nagawa niya sa buhay niya. Boiled with rage again. And you answered with bullets, as usual. Straight to women, children, anyone breathing defiance. Around 1,500 souls harvested in days. Then, to bury the evidence, you choked the whole country's internet for nearly a week. Perfect silence. Perfect slaughter. Exquisite. Moving on. The Woman, Life, Freedom Uprising in 2022. Oh, what a delicious chapter. It all started with the murder of Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish girl beaten to death by your morality police for a few strands of hair peeking out. Grabe. One arrest, Ito one yung tinanggal lang ang hijab eh. Tapos binaril na kaagad. Kaya nagkaroon na naman ng protesta na grabe. Grabe na naman, dami na namang namatay. Kasi kapag nakita ni Ali Khamenei na medyo revolusyon na, ay pabaril niya yung mga nagprotesta para magsiuwian, magsitakbuhan. one coma, one funeral, and the whole country erupted. Millions hit the streets, women burning hijabs, cutting hair on video, chanting woman, life, freedom, and death to the dictator right at you. As always, you deployed your favorite methods. Live rounds into crowds. Ayun. Over 500 killed. Birdshots to blind protesters forever. Thousands wounded. Then the prisons. Mass arrests of 20,000 plus. Savage beatings, electric shocks, and systematic sexual torture. Gang rapes, forced nudity, threats to families to Ayun, crush para palagi talaga sa mga babae, gang rape. Rape. Grabe. their spirits. All by the book. Morality police doubled down. More whippings, acid attacks, public shamings. Fashion enforcement on steroids. No wonder feminists around the globe adore your authentic regime. And now, let's talk about the October 7th masterpiece. Your proxies in Hamas went on quite the rampage. Mass rape, vicious murders, hundreds of hostages, women, children, elderly. No Ito discrimination. na yung nangyari sa Israel na inatake ng Hamas, October 7. Ito yung umpisa ng lahat eh. At all, and then calling it heroic resistance afterward. Well, you are a marketing legend, Your Eminence, an absolute evil genius. And the UN, of course, decided to give you the ultimate reward for all these glorious achievements. They handed Iran the presidency of the UN Human Rights Council in 2023. Ayan, so ito yung pinaka masama na nangyayari sa UN na binigyan nila ng upuan sa UN ang Iran, which is sila daw yung sa human rights na committee. Napakagrabe, no? Sila pa yung naging human rights committee sa UN, tapos sila pa yung nagmasakir na ang dami-dami. Sino ba itong chief of UN na ito? Baka kamag-anak to ni Ali Khamenei. Then let your delegation lecture the world on women's rights and peaceful protest management. What a sick twist. Even down here in hell, Itong matanda na to, tingnan nyo. Nakipaghalikan pa kay Khamenei. we had to double check the headlines to make sure it wasn't some cosmic prank. Ayan, no? We were laughing so hard, our pitchforks started vibrating. And the 2026 grand finale. January protests crushed na. with shoot-to-kill orders. Over 30,000. Some whisper 36,000. The souls are still pouring. Ayun, 36,000 sabi ko kanina 35,000 ang pinagbabaril sa protesta nitong 2026. 36 pala sumubra pa. Sabi ni Beelzebub. Machine-gunned in days. Mass graves. Total blackout. Your magnum opus,
fresh blood still steaming, turned a whole nation into hardcore theocracy deluxe. But why am I here? So ito na, tinanong na ni Ali Khamenei, o bakit daw nandito siya sa opisina ni Beelzebub? So ito, magulat kayo mga kababayan sa sagot. This place looks very reminiscent of, you know, hell. Hell. I did everything Allah told me to do. Oh no, you heard the voice perfectly, Your Eminence. The one who commanded rivers of blood, child martyrs, endless holy wars, hardcore woman abuse, and absolute terror in his name. Oh. The one you served, the one who issued the orders. The original founder, the chairman of the board, Okay. the final boss. And our dear father, you call him Allah. We just call him by his first name down here, Lucifer. Ay, Lucifer. It can't be. Welcome to hell, Your Eminence. Ayun, patay. Welcome to hell. Ali Khamenei. By the way, joke lang naman ito. Ito'y humorous political video ni Sit Daddy na binigyan natin ng reaksyon. Kudos kay Sit Daddy sa magandang AI video. Pero kuhang-kuha, no? Kuhang-kuha ang nangyayari sa rehimen ni Ayatollah Ali Khamenei. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sana walang magalit, no? Reaction lang naman to at AI video lang yon, hindi yung totoo. Pag-comment sa ating comment section down below. At sa aking mga Ebed followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.